Hinawakan ni Hae-young si Sang-woo sa braso, at sa mga matang nakatitig, hinihiling niya na sabay silang pumunta sa prayer room. Bigla siyang hinampas ng clone ni Sang-woo sa likod ng ulo, at pinatumba siya dahil sa kakaiba ang kinikilos niya. Walang ibang pagpipilian si Sang-woo kundi ang gawin iyon. Habang dinadala siya ni Sang-woo sa isang lugar na ligtas, sinabi niya sa isang walang malay na si Hae-young, na pinagsisisihan niya ang paggawa nito, pero kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito, kung nangangahulugan ito ng pagprotekta sa mga taong pinapahalagahan niya. Fast forward sa agency ni Mr. Kang kung saan nagkamalay na si Hae-young. Bumangon siya at makikita si Kim na nagbabantay sa kanya. Nagtanong si Hae-young kung sino siya, at ipinakilala ni Kim ang kanyang sarili at ipinaliwanag na siya ay dinala dito ni Sang-woo, na gumawa ng dahilan na siya ay nahimatay dahil napagod sa klase. Sinabi ni Kim na huwag mag-alala dahil si Sang-woo ay ginamit ang kanyang mga clone upang maka-attend silang dalawa sa klase. Tinanong pa ni Hae-young si Kim kung nasaan si Sang-woo. Sinabi ni Kim na si Sang-woo ay babalik lamang at hindi magtatagal, at pansamantala, hinikayat niya si Hae-young na uminom ng potion na ginawa niya, na sinasabing mababawi nito ang kanyang lakas. Pero sa totoo lang, ang side effect ng potion ay pinapatulog nito ang taong umiinom. Sa kalooban ni Kim, gusto niya lang itong manatiling tahimik, at nagagalit siya kay Sang-woo dahil nag-iwan siya ng isang tao upang alagaan. Lumipat ang eksena kay Sang-woo sa campus ng academy, habang siya ay nasa tuktok ng isa sa mga gusali at nakatingin sa paaralan. Si Sang-woo, sa kanyang isipan, ay nagsasaad na kailangan niyang mag-imbestiga, na sinasabi kung bakit nag-iba ang ugali ni Hae-young. Sinabi ni Sang-woo na kaya niyang sirain ang akademya, kung hindi lang dahil sa elixir na nakataya, at sinabi pa na hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pagsara ng akademya, kaya kailangan niyang magmasid at gawin ito. Sinabi niya na wala ng oras upang maghintay para sa impormasyon mula kay Junyoung, at nagpa siyang mag-imbestiga sa kanyang sarili. Tumalon siya sa pinakamataas na antas ng main building, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya ng mga pira-pirasong salamin sa tabi ng bintana. Nagtataka, pinuntahan niya ito, at nakitang nakabukas na ang bintana. Habang papasok si Sang-woo, makikita ang isang misteryosong tao na nasa kwarto na. Gayunpaman, napag-alaman na si Junyoung ito mismo, at sa sorpresa ni Sang-woo, siya'y napasigaw at nagtatanong kung bakit siya naririto. Pilit na tinakpan ni Junyoung ang bibig ni Sang-woo at sinabihan siyang tumahimik. Sumagot si Junyoung at nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi na dapat siyang maghintay sa kanyang impormasyon. Pero ibinunyag ni Sang-woo kay Junyoung na nag-iba ang ugali ni Hae-young at ipinapaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Si Junyoung, nang marinig ito, ay nanggagalaiti sa kanyang mga ngipin at sinabihan si Sang-woo na sundan siya. Umakyat siya sa isang bookshelf at hinila ang isa sa mga libro, na nagpapakita ng isang lihim na silid, na ikinagulat ni Sang-woo. Isinalaysay ni Junyoung kung paano niya ito natuklasan ngayon, at ito rin ang unang pagkakataon niyang tumingin sa silid. Sa kwartong ito, nakatuklas sila ng mga kamera at mikropono, at naisip nila na ang sinumang nasa kwartong ito ay palaging nakikipag-ugnayan sa isang tao. Habang si Junyoung ay nangangalap ng ilang data, isang tunog ang bumulaga sa kanilang dalawa. Ang taong nasa likod ng pinto ay nagtatanong sa presidente sa loob ng silid. Nagulat sina Sang-woo at Junyoung, at ang taong nasa likod ng pinto ay sinimulang itulak ito, gustong malaman kung sino ang nasa loob. Nagpanik si Junyoung at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin, at ibinulalas ni Sang-woo na dapat silang tumakas. Tumanggi si Junyoung at sinabi na kung ang isang taong nag-iingay at nawala bigla sa hangin sa isang tagong silid, ay magdudulot lamang ng kaguluhan kapag ito'y nalaman. Sa sinabing iyon, nagmungkahi si Sang-woo kay Junyoung na gumamit siya ng isang kasanayan upang baguhin ang kanyang hitsura at boses, na sinasabi na siya ay may maraming mga kasanayan naman, kaya ang isang bagay na tulad nito ay madali lamang sa kanya. Si Junyoung, na sinabihan niya si Sang-woo na tanga, sa pag-aakalang mayroon siyang kakayahan na sinasabi niya. At sa kabutihang palad, mayroon nga talaga siya. Ginamit niya ang skill na tinatawag na chameleon, at ginamit ni Sang-woo ang kanyang subspace storage upang doon ay magtago. Ang taong nasa likod ng pinto ay biglang pumasok at nagtanong kung sino ang nasa loob. Si Junyoung, na naging presidente, ay nagtanong sa guro kung ano ang problema. Ang guro, na nabigla,
ay nagpahayag na hindi niya alam na narito pa rin siya. Pagkatapos ay nagsalita ang guro, at nagtanong kung siya ba ay tinawag ng kanilang master. At ito ay naging isang misteryo ngayon, at ito ay mabubunyag sa ibang pagkakataon. Si Junyang, na nalilito, ay nagpahayag na siya ay tinawagan, at pagkatapos ay sinabi ng guro na ito ay tungkol siguro sa dalawang B-class hunter na sina Sangwoo at Shin. Pinagpatuloy ni Junyang ang pag-uusap nila kahit na hindi niya alam ang mga nangyayari, at sinabi ng guro na gaya ng inaasahan, ang hindi pagsagot sa tawag ay ang tamang pagpipilian na aksyon, pero tinanggap ng guro ang tawag at hindi lang sumunod sa utos, at ito'y nagpagulo kay Shin. Ang guro, gayunpaman, ay nagsasaad na siya ay masyadong nagmamadali at sinabi na ang lahat ng ito ay malulutas naman sa meeting sa loob ng 3 araw pa rin. Ang balitang ito ay ikinagulat ni na Junyang at Sangwoo. Humingi ng paumanhin ang guro at ito ay umalis na, ngunit si Junyang ay matalinong nagtanong sa kanya kung hindi ba niya nakalimutan kung anong oras ang pagpupulong. Sinabi ng guro, syempre hindi, at sinabi na ito ay 11 p.m. Pagkaalis ng guro, lumabas si Sangwoo mula sa kanyang subdimension at nagtanong kung ano ang nangyari. Ang lahat ng mga pag-uusap ay tungkol sa master meeting, at pagtawag sa kanilang dalawa na mga problema sa paaralan na nagpainit sa kanilang ulo. Isinasaad ni Junyang na wala siyang alam dito. Nagtanong si Sangwoo kung bakit alam ni Junyang na kakaiba ang prayer room sa simula pa lang. At ito'y ipinaliwanag ni Junyang na nagkaroon dito ng mga maraming babala. Lumipat ang eksena sa isang flashback ni Junyang na siya ay pumasok sa prayer room, na sinasabing ito ay isang mandatory class, at nang biglang, maraming nag-pop up na babala ang pumasok sa kanyang isipan, na nagsasabi na na-activate ang mental protection. Si Junyang ay napatingin sa paligid upang hanapin kung sino ang gumagamit ng mental skill sa kanya, ngunit nang siya ay lumipat sa kung saan-saan sa prayer room, ang skill ay hindi pa rin humihinto, at walang mana flow o anumang bagay na bakas, na nagpamisteryo sa sitwasyon. Sa huli, naisip ni Shin na ang buong silid ng prayer room ay puno ng mental skill. Nagtanong si Sangwoo kung bakit alam niya ito, kung bakit hindi niya ipinaalam sa ibang mga mag-aaral ang tungkol dito. Si Junyang ay sumagot pabalik, na nagsasabi na kung sasabihin sa kanila, ito ay magiging sanhi ng isang malaking kaguluhan, tulad ni Sangwoo, hindi kaya ni Shin na makipagsapalaran dahil elixir ang nakataya, at nagsasaad na kailangan muna nila ng higit na impormasyon para dito. Kailangan nilang makahanap ng kahinaan upang mapigilan ang akademya. Upang makakuha ng impormasyong gagamitin laban sa kanila, nakakita sila ng isang computer na kailangan ng password dito. Napamura si Junyang na nagsasabi na hindi ito magiging kasing dali ng kanyang iniisip, ngunit tinapik siya ni Sangwoo sa balikat at ipinahayag na ang password ay nakasulat sa isang piraso ng papel na nakadikit sa dingding. Ginamit nila ang password at nagpatuloy upang tingnan ang mga nilalaman ng computer. At nagulat sila sa kanilang nakita. Lumipat ang eksena sa ahensya ni Mr. Kang, kung saan nagtatanong si Haeyang kung ano ang potion na ibinigay sa kanya ni Kim. Si Kim ay gumawa ng ilang mga dahilan dito, at nagpasalamat si Haeyang sa kanya. Pero bago niya ito inumin, nagtanong siya kung maaari ba siyang maghugas ng kaunti, dahil siya ay pawisan mula sa hunting class niya kanina. Sinabi ni Kim na syempre, at sinabi sa kanya na may banyo sa tapat mismo ng silid na magagamit niya, at nagsimula siyang maghubad sa harap ni Kim, na ikinamulan niya, at tumalikod siya, na nakaharap sa kabilang direksyon, habang nagpupunas siya ng pawis, nagtanong siya kung anong uri ng relasyon mayroon si Kim kay Sangwoo. Si Kim, na nakatalikod sa kanya, ay nagsasaad lamang na sila ay teammate at walang gaanong namamagitan sa kanila. Ngunit nang biglang, makikita si Haeyang na nag-charge ng mana ball kay Kim, na handang umatake. Bumalik sa akademya kung saan natulala sina Sangwoo at Junyang sa kanilang nakita. Ang layunin ng akademya ay ipinahayag na magiging ganap na mabi-brainwash ang lahat ng mga mag-aaral sa akademya, at ang prayer room, sa katunayan, ay ang espasyo na magiging sanhi sa pagbi-brainwash sa kanila. Si Sangwoo, sa kawalan ng salita, ay iniisip na ang lahat ay magiging isang puppet na maglilingkod sa taong tinatawag nilang master, at nagtatanong kung gaano karaming mga estudyante na ang na-brainwash nila. Sinabi ni Junyang na humigit kumulang 10,000 ang mga mag-aaral, ngunit kung pagsasamahin ang lahat ng mga sangay ng akademya sa South Korea, ang bilang ay umaabot hanggang 30,000 na mga estudyante.
Hindi makapaniwala si Sangwoo, sinasabi na ang 30,000 brainwashed awakener ay gumagala sa buong paligid ng Korea. Matapos makakita ng isang bagay, biglang nagulat si Junyang, at hiniling kay Sangwoo na tingnan ito. Lumalabas na ang pangalan ni Sangwoo ay nakasulat sa listahan ng mga mapanganib na tao, at ang mga na-brainwash na estudyante sa akademya ay nakatutok sa kanya mula ngayon. Ano ang mangyayari kay Sangwoo, at ano ang mangyayari kina Hae-young at Kim?